10 taon na po nakalilipas matapos patayin ang international car racer na si Enzo Pastor, kung saan isa sa itinuturong utak sa pagpatay sa kanya ay ang kanyang mismong asawa na si Dalia. At sa nakalipas na isang dekada, sumisigaw pa rin po ng hustisya ang kanyang mga magulang dahil si Dalia hindi pa rin po nahuhuli at nagtatago sa ibang bansa. Kaya naman, ang kanyang mga kamag-anak lumapit na po sa programa. So heartening, it's so Actually, nakaka-revive. We're so thankful. We're so thankful that this is happening now. It's a welcome development. Hindi magiging kumpleto ang paghahanap ng katotohanan kung hindi kasama ang lahat ng karakter sa kwento. October 3, 2024, inilabas ng Korte Suprema ang desisyon na muling buhayin ang kaso ng pagpatay sa international race car driver na si Ferdinand Pastor Jr. o mas kilala bilang si Enzo. Sa desisyon na inilabas ng kataas-taasang hukuman, ipinababalik ang warrant of arrest laban sa asawa nito na si Dalia Guerrero Pastor na isa sa mga itunuturong utak sa pagpatay kay Enzo. Ito'y matapos katigan ng Korte Suprema ang prosekusyon na may probable cause laban kay Dalia. Una na ang ibinasura ng Court of Appeals ang kasong parricide na isinampa laban kay Dalia dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Kaya't ang mga magulang at abogado ni Enzo masaya sa naging desisyon ng Korte Suprema. International racer, Filipino pride, mabait na anak. Ilan lamang ito sa kung paano isinilarawan ng kanyang mga magulang si Enzo. Bata pa yan, mahal na niya yung mag-alaga ng kotse. You know, yung first sports niya, he was 14. He got so interested in learning the racing. he prepares the car for me until nagkaroon siya ng chance makadrive. And then, mas maano pala siya talented kaysa sa akin. He was spotted by Mr. Peña, no? And offered him to race the formula. It's a series in Asia. He came out to be the first and only Filipino who won the championship in Renault. That was the start of his driving career. He was invited na sa Macau Grand Prix. We were able to bring him up to Formula 3. But then, umabot na nga siya sa invitation sa Formula 1. The only Filipino. First, he's so witty, very charming person, and very kind. Sa pagkarera rin nakilala ni Enzo si Dalia. Racer din si Dalia. Nagpaturo din kay Enzo. So, from there, develop yung ano nila. They were so in love, actually. They fight, and many times, maybe because Enzo's always out of the country and racing, you know, he couldn't be here. That's why, you know, maybe that's when the separation started. Ang dating matamis na pagtitinginan, humantong sa malagim na trahedya. They were supposed to be undergoing divorce already. It was supposed to be signed and mutually agreed upon, but the arrangement was the children will stay, one with Enzo and the other with Dalia, and that was the cause of the problem because the family of Dalia wanted the two boys with them. So talagang naghiwalay na sila. Unfortunately, one day, she showed up. And he said he just wants to be with Enzo. Yung pala, tinitrace na niya. Yung pala, noong time na yun, nagdeposito na sila dun sa Canma. Patay ang Philippine sports racing champ na si Ferdinand Enzo Pastor matapos itong tambangan at pagbabarilin ng riding in tandem sa kanto ng Congressional Avenue Extension at Visayas Avenue pasado alas 10 kagabi. Sa unay, hindi nila naisip na may kinalaman si Dalia sa pagkamatay ng kanilang anak. Hindi nga namin alam ganun ang magiging result ng Kakaratnan. investigation ng government natin. Kasi when he died, sa wake kami for 10 days. We were with them. May narinig kami na gano'n. Pero sabi namin, we'll give it benefit of the
doubt kasi siyempre under investigation pa. The first day of his funeral, during the wake, I said, let's go to the police, find out. And then both her and her mother was saying, no, that was just an mistaken identity. If I'm the wife, I would go crazy and really find out who. Until Boy Evangelista and Dante Jimenez came, wanted to interview the wife. Ayaw niya. Right the following day, we went to the NBI. She doesn't want to be interviewed by the NBI. So, alam na namin, somehow. So nung sinabi na sa public that she's has something to do with the, biglang nawala na siya. He fled to, I believe, in Indonesia at that time. Backdoor. Backdoor, pareho ni Alice Go. Sabi ko nga, bakit hindi na lang tinuloy yung divorce? Nakausap din namin ang abogado ng pamilya Pastor na si Attorney Enrique de la Cruz Jr. at dito isinalaysay sa atin ang naging takbo ng kaso ng pagpaslang kay Enzo. So, magmula nung una, hindi pa alam ng pamilya kung sino yung behind, kung sino ang nasa likod ng pagpatay kay Enzo. Nalaman lamang namin ito nung nahuli ang isang pulis, si Angel. At doon sa kasong kung saan siya nahuli, na walang kinalaman sa pagpatay kay Enzo Pastor. Ito ay may kinalaman sa droga. Nag-announce kasi si Presidente Duterte at that time ng pabuya kung sino makakahanap sa pumatay kay Enzo Pastor. So sinabi niya na gusto niya, ibibigay sa inyo yung tip para kayo kumuha ng pabuya, absuelto niyo ako dito. At akala niya makakawala siya by giving this tip. O sinabi niya na ito ang dito siya pinatay, yung killer ay si Alvin Nidua, isang hitman, na nakakulong na pala. So, kumbinsido yung mga pulis na siya nga ay involved, pero gusto nila mahuli. So, tinanong siya, sino nag-utos na pumatay? Sabi niya, binanggit niya yung pangalan ni Sandy de Guzman. At paano mo alam to? Kasi kasama raw siya sa inutusan o binayaran para patayin. Sabi ng mga pulis, kung totoo sinasabi mo, text mo nga. Yung Sandy, sabi mo na magkikita kayo. Which he did. At nagtakda siya ng araw at petsa kung kailan siya magkikita. Apparently, may balanse pa dun sa binayad sa kanya. Yun na yung entrapment operations para makuha si Sandy. Take note, no case was filed up to that time. Kasi nga, hindi pa alam kung sino kakasuhan eh. At nung oras at araw na yun, nahulihan nga si Sandy nung pera na sinabi niya rin sa text na ibibigay niya, plus barel na unlicensed. And gumawa ng confession. Dito si Angel. At sinabi niya, isa ako sa killer, ako yung bumarel. At yung confession niya, pinanumpaan niya sa harap ng Pau sa Quezon City. Not once, twice. Dalawa pa yung ginawa niya, si IDG. And si Sandy, of course, denied it, but he was arrested because of the money and the gun. And he denies participation. And therefore, a case was filed. At matapos masakote sina Police Officer 2 Edgar Angel at Domingo Saldi de Guzman, inihanda na nila ang kaso laban kay Dalia. Isinama si Dalia because, remember may binanggit si Angel na yun yung unang hitman? Pinuntahan ng pulis yun kasi nakakulong eh. And he wrote a statement. Sinabi niya na ang lumapit sa akin na kinukuha ako ay si Sandy at si Dalia. It was only at that time na nalaman ng pamilya na may involvement si Dalia, si Paul. Sinabi niya na tawag ng tawag sa kanya si Dalia at pinapasa niya kay Enzo. Sinasabi ni Dalia kung saan kayo dapat dumaan. At tinatanong niya kung nasaan na kayo. At doon lang namin napagtagni-tagni. And before we filed the case, hiniling namin sa PNP, can we get the phone records of these people? May records sa phone. Text messages and phone calls. Silang tatlo. So, because of that, the case was filed. And the DOJ found probable cause for all three. At sinabi ng DOJ na sampahan ng kaso yung tatlo. So, yung fiscal nagsampa ng kaso sa korte at yung korte nag-issue ng warrant of arrest para sa kanilang tatlo. Si Dalia na lang yung hindi pa nakukulong kasi tumakas siya eh. Nagtago siya agad.
Kaya isa rin yun sa senyales na guilty. Nag-post ng bail yung dalawa, denied. So lalo hindi na lumutang si Dalia. In the meantime, yung mga lawyers niya, nag-file ng petition sa Court of Appeals na saying dapat daw mapawalang bisa yung warrant issued by the court at yung kaso laban kay Dalia dahil wala raw ebidensya. Ang sagot namin, paano mo masasabing walang ebidensya? Overwhelming nga yung ebidensya. At pangalawa, ba't hindi mo muna litisin? At doon sa paglilitis, tsaka natin malaman kung may sapat na ebidensya o wala. But the Court of Appeal surprisingly ruled na walang ebidensya o kulang ang ebidensya laban kay Dalia, kaya ibinasura yung kaso laban sa kanya at yung warrant of arrest. In the meantime, umakyat kami sa Korte Suprema. At doon nga yung recent decision na sinabi ng Korte Suprema, may sapat na ebidensya para sa probable cause. At kung sa tingin ni Dalia ay mahina ang ebidensya laban sa kanya, lumutang siya, sumama siya sa paglilitis, at doon niya patunayan na siya ay innocent. At sa nakalipas sa 10 taon ng pagsigaw ng hustisya, tila unti-unting nabibigyang liwanag ang madilim na sinapit ni Enzo. The way that he was killed heinously, 6 shots in the head, 1 in the heart. Unforgivable. For the sake of our 2 grandchildren, let her say the truth. I-prove niya kung hindi man siya. Yun lang ang hiling namin kay Dalia. We're so thankful that this is happening now. Hindi naman namin siya dinidiin dahil gusto lang namin siyang idiin. Hindi namin siya kinasuhan dahil galit kami sa kanya. Ang nais lang namin talaga at ng pamilya ay lumabas ang katotohanan. Hindi naman yung pamilya ni Tom at Remy Pastor ang nagsabing involved siya. Like si Alvin Nidua. Siya yung nag-positive identification na ito, may picture ni Enzo. Ang may dala ay si Dalia, si Angel mismo na nagsabing ang dahilan kung bakit siya kinuha para patayin si Enzo ay dahil ginugulpi daw ni Enzo itong si Dalia. Kung hindi totoo ito, ang tamang proseso ay sa korte mo sabihin at patunayan mo ang iyong innocence. Bagamat may desisyon ang Korte Suprema na ibalik ang kaso sa korte at litisin si Dalia, hindi aandar ang kaso hanggat hindi na-aresto o sumusuko si Dalia. So, ang next step, hanapin namin siya. So, sa ngayon, may mga reports kami natatanggap ng kanyang bagong whereabouts at ang bago niyang identity na ginagamit, no? Pati yung kanyang kinakasama ngayong bago. Hindi pa lang kami allowed to make it public dahil binavalidate pa at ayaw naming ma-preempt, no, yung efforts na ginagawa ng Department of Justice. Just recently, nag-meeting na sila Mr. and Mrs. Pastor at si Secretary Remulla ng DOJ. At nangako naman po si Secretary Remulla na tutulungan ang pamilya Pastor na mahanap si Dalia upang umandar na ang kaso laban sa kanya. Positibo naman ang abogado na masisentensyahan ang 2 pang akusado sa lalong madaling panahon. Tapos na ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution, nag-file ng demurrer, ibig sabihin ng motion to dismiss, yung 2. Sabing kulang yung ebidensya. Naghatol na ang korte na sapat ang ebidensya. Denied na yung demurrer. So, nasa stage na ngayon na ang nagpipresenta ng ebidensya ay yung mga akusado. Yan. Kaya timing na nabuksan yung kaso muli ni Dalia. Hininga namin ng pahayag ang National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa kaso laban kay Dalia Guerrero Pastor. At ang pinakabagong impormasyon sa paghahanap rito, ayon sa NBI, ang International Police o Interpol na ang may jurisdiksyon sa kaso at ipinaubay na nila sa Interpol ang paghahanap kay Dalia. 10 taon nang sumisigaw ng hustisya ang pamilyang naiwan ni Enzo Pastor. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin naisasara ang kasong ito dahil sa patuloy na paghahanap sa kanyang biyuda na si Dalia Guerrero Pastor. Kaya't ang ating panawagan, kung sino man ang nakakaalam ng anumang impormasyon sa kinaroroonan ni Dalia, ay agad na ipagbigay alam sa otoridad upang mabigyang katarungan ang pagkamatay ni Enzo Pastor. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responden Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa
ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.